Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at isang mapagpalang araw sa ating lahat, lalo na sa ating guro sa asignaturang ito na si Ma'am Johanna Rania Salik. Isang mapagpalang araw at sa aking mga kaklase, naway nasa magandang kalagayan tayong lahat. Bago ako magsimula, gusto kong magtanong. Kapag nanonood kayo ng balita o nag-scroll sa social media, ano ang madalas ninyong makita? Kahirapan? Climate change, fake news, corruption. Nakaka-stress, di ba? Minsan, mapapaisip ka na lang, ano ba ang magagawa ko? Estudyante lang naman ako eh. Paano kung sabihin ko sa inyo na ayon sa isang teorya na ang paaralan daw ang siyang pinakamabisang sandata para sa problemang iyan? Alamin natin. Ating pag-usapan ang Reconstructionism Theory. Pagbati, ako nga po pala si Emilaida Dumaop, 4th year, na kasalukuyang kumukuha ng Bachelor ng Edukasyon sa Sekundarya, major in Filipino. Ano nga ba ang Reconstructionism? Mula sa salitang ugat na reconstruct o muling pagtatayo, madali nating maiintindihan ang layunin nito. Naniniwala ang teoryang ito na ang paaralan ay dapat maging ahente ng pagbabago. Hindi tayo nag-aaral para lang maging empleyado balang araw na sunod-sunuran si sistema. Nag-aaral tayo para makita ang mali sa sistema at ayusin ito. Ito yung layunin nitong i-reconstruct o muling itayo ang lipunan upang ayusin ang mga krisis na kinakaharap ng sangkatauhan at bumuo ng isang mas mabuting kinabukasan. So sino nga ba ang proponent ng teoryang ito? Si Theodore Brameld graduated from Neillsville High School in 1922, while AP degree in English from Ripon College in 1926, and he stayed at Ripon for 2 years in administration. Alam niyo ba, noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, nakita ni Brameld na ang mundo ay nasa matinding krisis pagkatapos ng World War II, takot sa nuclear war at diskriminasyon. Para kay Brameld, ang edukasyon noong panahon niya ay masyadong mabagal at walang pakialam sa mga totoong issue. Sabi niya, kailangan ng edukasyon na radikal at mabilis na tumugon sa mga problema ng lipunan bago mahuli ang lahat. Dumako naman tayo sa mga pangunahing katangian nito. Una, nakatuon ito sa mga controversial na issue sa lipunan. Ikalawa, action-oriented. Ikatlo, nakatingin ito sa hinaharap. Unahin natin ang nakatuon sa mga controversial na issue sa lipunan. Sa klaseng ito, hindi iniiwasan ang mga sensitibong paksa. Sa halip na puro pagsasaulo lang ng mga dates sa history, pinag-uusapan ang mga issue gaya ng bakit may mahirap at mayaman, ano ang epekto ng war on drugs, bakit laganap ang fake news. Alam niyo ba ang curriculum ay nakabase sa realidad ng mundo. Pangalawa naman ay ang action-oriented o nakatuon sa pagkilos. Dito, ang pinagkaiba niya sa iba ay hindi sapat na alam mo lang ang problema. Kailangan may gawin ka. Halimbawa, kung ang topic ay climate change, hindi lang kayo mag-aaral tungkol sa greenhouse gases, kundi ang output nyo ay maaari kayong gumawa ng proyekto para mabawasan ang basura sa barangay o kaya sumulat ng petisyon sa lokal na gobyerno. Ang pagkatuto raw sa Reconstructionism theory ayon kay Theodore ay laging may kasamang aksyon. At ang panghuli naman ay nakatingin sa hinaharap o future-focused. Ang tanong ng Reconstructionism ay hindi lang ano ang nangyayari ngayon, kundi anong klaseng lipunan ang gusto natin buuin sa hinaharap. Tinuturuan rin ang mga estudyante na maging kritikal na mag-isip at maging mga leader na may paninindigan. At alam niyo ba na ang social reconstructionism ay isang mabigat na pilosopiya? Bakit? Dahil binibigyan tayo ng malaking responsibilidad, maging estudyante ka man o guro.
Sinasabi ng teoryeng ito na ang edukasyon ay hindi neutral. Bagkus ito ay isang makapangyarihang instrumento na pwedeng gamitin para panatilihin ang bulok na sistema o kaya gamitin para baguhin ito. Kaya sa susunod na aantukin kayo sa klase at magtanong na para saan ba ang pag-aaralan ito? Para saan ba itong pinag-aaralan natin? Alalahanin nyo ang Reconstructionism kasi pinag-aaralan natin ito hindi lang para pumasa sa exam, kundi para magkaroon tayo ng boses, kakayahan na ayusin ang mundo paglabas ng paaralan. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Hi, so good day and assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And ako nga po pala si Hayanisa Mikanagmi Pangkat at ang akin pong ipagpapatuloy ang naging talakayan ni Miss Amelaida si Dumao. So ayon po sa kanya is binigyan niya ng pagpapakahulugan ang Reconstructionism kung saan kumbaga ang ating paaralan ay dapat maging aktibong kasangkapan para harapin ang mga malalaking problema ng lipunan. Yun yung isang pagpapakahulugan about sa Reconstructionism theory. So ngayon naman aking tatalakayin ng patungkol sa mga limang halimbawa ng Reconstructionism theory. So ang una po rito is all about the bentahe at desbentahe ng paggamit ng teknolohiya. So for me po, ang Reconstructionism theory is mayahalin tulad ko po siya sa action research. So ang una pong halimbawa ko rito is yung bentahe at desbentahe ng paggamit ng teknolohiya, no? So, ang mangyayari po doon at first is, kumbaga, ang gagamitin namin pagsasaliksik is, kumbaga, tatanungin namin yung mga mag-aaral o mga mamamayan kung ano nga ba yung bentahe o desbentahe. So, kung for example, ng mga bentahe po is, kumbaga, nagiging mas mabilis yung mga bagay-bagay na in terms of kumbaga for example po is mga kapag po magse-search ka ng mga informations, no, so isang click mo lang doon po sa kumbaga internet is nalalabas na po agad-agad kung ano yung nais na impormasyon na gusto mong malaman. Ang kumbaga naman po is yung disadvantage niya po is kumbaga mas nagiging rely on po tayo doon sa isang certain app na yon or yung technology na yon. So yun po yung mga disadvantages po. For example lamang po yun. So ang gagamitin po natin pagsusulong doon po is kumbaga magkakaroon po tayo ng seminar kung saan kumbaga ipapahiwatig natin sa mga mamamayan kung ano nga ba yung bentahe at desbentahe ng paggamit ng teknolohiya, no? So, kaya ko po siya nasabi na Reconstructionism ang theory about doon sa number 1 na halimbawa ko po is kumbaga po hindi lang po namin pinag-aralan kung ano yung nilalaman ng or ano yung problema. It's because nagawan pa po siya ng paraan. So, pangalawa naman po is kahirapan ng mamamayan. So, for example, yan po yung action study namin. So, kumbaga po yung kahirapan ng mamamayan, is ang gagawin po namin doon yung pagsasaliksik is kumbaga kung ano yung mga rason kung bakit nga ba may mga tao na naghihirap pa rin. For example, kawalan ng trabaho, walang pinag-aralan, or kumbaga napapangasawan ng maaga, nagkakaanak ng maaga, or yung tinatawag natin na walang family planning. So, yun po yung mga reasons natin about doon sa pagsasaliksik. And then, kumbaga magagawa natin po siya ng paraan. Again, kung magkakaroon rin po tayo ng seminar patungkol po sa mga nabanggit ko po na rason at bakit po hindi dapat natin itong gawin at kung bakit nagkakaroon tayo ng kahirapan. So, again and again, kaya po siya tinawag na Reconstructionism theory. It's because hindi lang naman po natin pinag-aralan kung ano yung mga rason na yon, kung ano yung kahirapan na yon, but we did some na para magkaroon sila ng ideya kung bakit nagkakaroon ng kahirapan. Ganun po. So, ang pangatlo po is pagkakaroon ng discrimination patungkol sa pagkakaiba ng kultura natin. So, di ba po, a lot of people kasi is judger. Not a lot, but some of them is judger. For example na lang po yung mga Christians, no? If ever po na hindi natin alam na yung pananamit nila is all about crop top, and then yung nakalugay yung buhok, very different sa pagiging hijabi natin.
So, para masolusyonan or gagawin natin first na pagsasaliksik doon po is kumbaga magkakaroon again tayo ng seminar patungkol sa kung paano ba natin unawain ang mga kultura ng ibang tao para hindi tayo nagkakaroon ng conflict. So, ang pang-apat po is pagpuputol ng kahoy. So, for example naman po dyan po is kumbaga kung natatandaan nyo yung nangyari sa Cebu, kung bakit nagkakaroon sila ng bakit po ngayon very po sila sa bahay, it's because 'di ba po may bagong tinayo doon na hotel. So dahil po sa pagtatayo ng hotel na yon is kumbaga nagputol po sila ng ilang mga kahoy so that nagkaroon po ng kumbaga very na po suki na sila ng baha sa Cebu. So again and again, bakit pagpuputol ng kahoy yung napili ko na halimbawa is for example na lang po kumbaga ang gagamitin natin na pagsasaliksik doon is kumbaga magbibigay tayo ng flyer na bawal magputol ng kahoy. It's because ganito yung magiging reason. For example, babaha. Kumbaga, hindi rin yung simoy ng hangin. Magiging diretso na yung ng sun sa atin. Kumbaga, walang protections because yun nga po naputol yung mga kahoy. So, kumbaga po, again and again, kaya siya tinawag na, kaya siya Reconstructionism theory, it's because hindi lang po pag-aaral ang ating tinalakay doon. It's because, kumbaga po, nalaman pa natin or binigyan natin ng ideya ang mga mamamayan patungkol sa pagpuputol ng kahoy na it's not very good. So, ang panghuli po na halimbawa ko po rito is pag-enhance ng vocabulary ng mga mag-aaral. So, for example na lang po nito is kumbaga ang gagamitin natin is pagsasaliksik is kumbaga bakit sila nahihirapan or literal, kasi a lot of now kasi po ma'am is kumbaga very enhanced na sila sa English. So, they doesn't know about the Filipino vocabulary. So, ang gagawin po natin doon is kumbaga maglilist tayo ng 100 words or anything na words that kumbaga Tagalog to English meaning yung mangyayari para mas lalo nilang maintindihan. So again and again, bakit siya tinawag na Reconstructionism theory? It's because hindi lamang po natin pinag-aaralan kung ano yung bagay na problema or kung ano yung na yun. It's because nasusolusyonan po natin kung ano nga ba yung dapat natin na masolusyonan. So for example, it's because dahil doon sa 100 words na yun, magkakaroon sila ng 100 words na vocabulary ng Filipino. So dyan po lamang nagtatapos ang aking report. Maraming salamat!